Normal na pangitain na raw dito sa loob ng Pasig City Jail ang pila ng mga balde at drum bawat araw. Kanya-kanya sila sa pag-iipon ng mga tubig na gagamitin sa kani-kanilang mga barangay o selda. Pero ngayong araw, wala nang tumutulo sa gripong ito na tangi nilang pinagkukunan ng tubig. Ang mga dormitories natin dito ay wala silang faucet. Dahil bago humina ang tubig, ay dati nang mahina ang tubig ng Pasig City Jail. So dati nang mahina, lalo pang humina, kaya ito na po ang resulta. Nararamdaman namin ang kakulangan ng tubig. Itong mga timba natin na ito, bago yung water crisis, ay napupuno. Pero dahil nagkaroon ng reduction ng water supply, ito na po ang nakikita natin na epekto. Noong araw na iyon, ginamit na ng City Jail ang kanilang water pump para lang magkaroon ng magagamit na tubig ang mga inmate. Meron lamang tayong iisang water source ng tubig, kaya ang ginagawa namin dito ay nagkakaroon ng rotation upang magigib. Meron pong schedule na 4 na oras bawat barangay. Sa bawat selda, may 30 inmates na nagsisiksikan at ngayong nagsisimula ng uminit ang panahon, kailangan daw nila ng tubig. Hindi po kami makapaligo. Lakit daw sa katawan. Wala lang din po. Ang isang inmate na ito, dumiskarte na para makapagpapresko habang nag-iigib ng tubig. Hindi na nga raw uso ang ligo rito. Wala po kasi kami tubig sa selda namin. Okay na po itong papunas-punas lang. Ginawa naman siya. Kaysa wala. Dahil sa kakulangan sa tubig, lalo na sa pang-inom ng mga inmate. Pansamantalang pinayagan ni Warden Tolentino na magdala ng mga tubig pang-inom ang mga dalaw ng inmates. Inaamoy namin kung ito ay alak o di kaya pinapatikim din namin ito para nakakasiguro kami na yung tubig na dinala nila dito ay pwedeng inumin. Sa oras ng pagkain, tipid-tipid din daw sa paglagok ng tubig ang inmates. Dati natin kung magugas po kami, kung natin planggana. Ngayon po, konti na lang po kasi nagamitin po namin pang-inom ng tubig. Titipid na po namin yung paghugas. Ang pinaghugasan ng pinggan. Gagamitin naman ngayon ng inmates para punasan ang sahig ng kanilang selda. Alas 8 ng gabi. Dumating ang rasyon ng tubig mula sa Bureau of Fire Protection ng Pasig City. Sa ngayon, bibigyan natin muna ng tigi-isang drum ang ating mga PDLs para meron naman silang magamit ngayong gabi. Pero yung mga natitirang drum ay bukas na nila kukunin dahil delikado na po kung pabababain natin ang mga PDLs natin para makuha yung mga tubig nila. Dahil sa matinding krisis ng tubig na nararanasan sa Metro Manila, nais ni Pangulong Duterte na imbestigahan ang nangyaring water shortage. Kung totoo na ang Angat Dam is punong-puno at lahat naman nanggagaling doon, hindi nga totoo. So something is wrong with the efficiency in distributing as well as the quotas or the shares. Ibig sabihin, inefficiency and mismanaged. Pero giit ng Manila Water,
Ang simpleng tanong lang, kung ganoon man, saan namin dinala yung tubig na nawala sa lamesa? Parang meron ba kaming pinag-imbakan nitong ibang imbakan? Wala namang ganun. Wala tayong ibang pwedeng pagdalahan ng tubig na nanggaling sa lamesa, kundi para sa ating mga customers. So kung ano man yung nagamit natin from lamesa, siguradong nagamit yon ng ating mga customers sa East Zone. So hindi kami pwedeng mag-create ng artificial demand dahil ayan na nga, wala na tayong makuhang tubig. Ang nakikitang solusyon ng Manila Water para matugunan at hindi na mangyari pa sa hinaharap ang water shortage na ito ay panibagong water source, gaya ng Kaliwa Dam sa Quezon at ang itinatayo nilang Cardona Water Treatment Plant sa Rizal. Nagkukuha na tayo ng tubig mula sa Laguna Lake pero hindi pa rin ito sapat. Kailangan natin ng mas malaki pang panibagong water source that will see the demand from our customers here in Metro Manila for the next several years or even decades. Ang pagkaantala ng konstruksyon ng Cardona Treatment Plant sa Rizal ang nakikitang pangunahing dahilan ngayon kung bakit nagkaroon ng water shortage ang Manila Water. The delay from the original December target is caused by two things. Number one, the discharge pipe going into the lake had a leak and therefore that needed to be repaired. Mandato ng MWSS na siguraduhing tuloy-tuloy at may sapat na supply ng malinis na tubig sa nasasakupan nitong buong Metro Manila at ilang parte ng Cavite at Rizal. Kabilang ito sa concession agreement sa pagitan ng MWSS at ng dalawang water concessionaire na Manila Water at Maynilad. Ang nangyaring water shortage dapat naman daw panagutan ng Manila Water. Your culprit is Cardona. Sana nung talagang hindi maayos yung Cardona in December 2018, dapat sinabihan na kami para sabihin nila ano ba yung pwedeng gawin. In fact, in the speech, opening statement of Mr. De La Cruz, he took full responsibility. He felt sorry to the customer as they promised during their winning the concession agreement that they will give a 24/7 satisfactory service. Sa pagdinig kahapon ng House Committee on Metro Manila Development, sabi ng MWSS, wala silang kapangyarihan na pagmultahin ang mga water concessionaire. We cannot impose administrative fine, like for example, per day, we cannot impose 1 million peso fine for if you are not able to provide that service. We can take this up in the 5th rate rebasing, but this will happen in 2022. This will affect their tariff adjustment. Kinwestiyon ng mga mambabatas ang pahayag na ito dahil sa ilalim ng Article 10, Section 4 ng Concession Agreement, kung hindi maibibigay ang serbisyo sa loob ng 15 hanggang 60 araw, maaari nang magpataw ng multa. Pag-aaralan daw muli ng MWSS ang probisyon. Humingi naman ng tawad ang presidente ng Manila Water na si Ferdinand de la Cruz. As President of Manila Water, humihingi po ako ng tawad dun sa aming mga customers na malaki po ang naging paghihirap sa water shortage na ito. I'm ready to resign. Samantala, maaari naman daw magsampa ng class suit ang customers ng Manila Water dahil sa water shortage. Mag-class suit sila kung who is responsible. Eventually, kung it comes out that the class suit is okay, di magbayad yung kung ano yung dapat ibayaran. Kasi hindi naman natin alam ngayon kung magkano talaga unless di volunteer. So kung mag-volunteer sila, kung ito ang compensation na gusto nilang ibigay, okay naman siguro yan kung acceptable sa mga tao. Pero para sa Ibon Foundation, mismanagement ito hindi lang sa parte ng Manila Water, kundi pati na rin sa pamahalaan. Sa amin, may initial level of responsibility ang Manila Water. Kasi ayon nga sa concession agreements, dapat nagbibigay sila ng proper water services. So kung may maling pagtansya, halimbawa dun sa demand, at may maling pagtansya sa kanya na mag-supply yon, ang first line of paniningil doon ay nasa Manila Water. Kasi mandate MWSS i-ensure na may uninterrupted and secure supply ng tubig yung mga residents sa Metro Manila. Kung hindi niya pinatupad yan, government accountability yan. Imposible rin daw na hindi nila nakita o napagplanuhan ang pagbaba ng level ng tubig sa Lamesa Dam. Ang tanong dito, ginawa ba nila yung lahat na nila magagawa para yung source ng supply sa Angat ay madadala sa Metro Manila? If the question is, hindi ba ito nakita, hindi ba ito pinagplanuhan ito ng ilang taon na nakakaraan. Merong mga nakalinya dapat ng mga additional water sources na projects na hindi natapos.
on time. Kaya ngayon ay nandito tayo. Ang ginagawa na lang natin ngayon ay pinipilit naming mapatagal ang buhay ng lamesa para lang makatawid tayo dito sa summer months hanggang sa dumating ang pag-ulan. Dating nasa pangangasiwa ng pamahalaan ang supply ng tubig sa bansa sa ilalim ng MWSS, ngunit 1997 nang isa pribado ito sa ilalim ng Republic Act 8041 o ang Water Crisis Act of 1995. Sa ilalim ng batas na ito, kailangan matugunan ng Estado ang kakulangan at problema sa tubig sa bansa. Kabilang sa solusyon ang pagsasapribado ng state-run water facilities. Dito na pumasok ang Maynilad Water na nagseserbisyo sa West Zone ng Metro Manila. Sakop naman ng Manila Water Company ang East Zone ng Metro Manila dahil daw sa pagsasapribado ng water services sa Metro Manila, sa halip namang makatulong, mas naging parusa pa ito sa mga kababayan nating may hirap. Hindi lamang yan ang problema. Patong pa yan dun sa napakamahal na singil sa tubig sa manakaraang dekada. Isa sa mga nakikitang long-term solution ng MWSS para hindi na maulit ang water shortage ay gamitin ang 800 million liters per day na unutilized water sa Angat Dam. Sa kabuuan kasi, nasa 500 million cubic meters o katumbas ng 500 billion liters ang total capacity ng reservoir nito. Ang idea dyan is to construct within about 2.5 years the initial dam, kasi multipurpose to, isang upper, isang lower, na kung sakaling magkaroon tayo ng mga situation na ganito, ipapap natin sa taas, sa Ipo Dam, para magkaroon tayo ng pagkatiyan kung sino may problema. Manila Water, Manila, doon natin ibibigay yung tubig. Water is life. Nitong mga nagdaang araw, nakita natin kung gaano kahalaga ang tubig sa bawat tao. Ang nangyaring kakulangan sa tubig, sana'y mabigyan ng solusyon at sana'y masigurado na makikinabang ang mga Pilipino dahil karapatan natin na mabigyan ng malinis na tubig at maayos na serbisyo.